sa hospital arrest ang pagpapatingin ni Zaldi. COMELEC Chairman Sixto Brillantes nananawagan kay dating COMELEC Commissioner Virgilio Garciliano na lumantad na at makipagtulungan sa kanilang investigasyon sa Amunay Dayaan. Brillantes, niniwalang ang kliyenteng si Fernando Poe Jr. ang nanalo sa pagkapangulo noong 2004 elections. Dalawang bahay sa Marikina, magkasunod na nilooban. I feel his arms around me, and when I lose Phil-Canadian internet singing sensation na minsan nang nakaduet ni Lady Gaga, umuwi sa Pilipinas para magbakasyon. Sino kaya ang mga Pinoy na idolo sa pagkanta? Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Suspended Armed Governor Zaldi Ampatuan sa Philippine Heart Center nagpalipas ng gabi matapos dalhin doon kahapon. Sa ngayon ay nasa mabuting lagay na si Zaldi pero kailangan pa niya sumailalim sa iba pang pagsusuri. May live report si Victoria Tulad. Victoria. Igan, dito na nga sa Philippine Heart Center sa Quezon City nagpalipas ng gabi si suspended ARMM Governor Zaldi Ampatuan dahil sa mga iniinda niyang komplikasyon sa katawan. Bandang alas 3 kahapon nagdalhin sa Philippine Heart Center si suspended ARMM Governor Zaldi Ampatuan. Ayon na rin sa rekomendasyon ng kanyang mga doktor. Hindi raw kasi mabuti ang lagay ni Zaldi base sa kanyang cardiologist. We'll be needing more examinations. We have so far done some examinations. I'm not at liberty to tell you what it is because this is privileged information. But I can assure you that he has a heart problem that needs to be evaluated and treated as soon as possible. Ayon sa impormasyong ating nakalap, mahigit 10 pagsusuri ang kailangan gawin kay Zaldi. Kabilang narito ang pagtingin sa kanyang prostate, liver at dugo. Posible rin daw siyang sumailalim sa angiogram, isang uri ng pagsusuri para malaman kung may bara ang kanyang mga ugat sa puso. Ayon sa kanyang abogado, nakapagpasa na sila ng medical manifestation sa korte para maaprubahan ang kanilang kahilingan na makonfine si Zaldi. Just got an order from the Regional Trial Court of Quezon City. They have received our manifestation already of the condition of the governor and of the request of the doctor to bring him to the coronary care unit. And our manifestation has been accepted by the court, and we have now been ordered by the court to give a notarized certification from the doctor. So we will give that tomorrow. Igan, sa ngayon ay hindi pa natin tiyak kung tapos na ang mga pagsusuring dapat gawin kay Zaldi Ampatuan. Pero sa oras daw na malaman na maayos ng kanyang kalagayan, ay maaari na siyang ibalik sa kanyang selda sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Igan? Maraming salamat, Victoria Tulad. Nagulat po live mula sa Philippine Heart Center. Pinangangambahan naman ng mga kaanak ng mga biktima ng Maguindanao Massacre na mauwi sa hospital arrest ang pagdala kay Zaldi Ampatuan sa Philippine Heart Center. Narito ang report ni Rafi Tima. Ang pagpayag ng korteng madala sa ospital si suspendidong ARMM Governor Zaldi Ampatuan hindi nagustuhan ng mga kaanak ng mga biktima ng Maguindanao Massacre. Baka paraan lang daw ito ni Zaldi para makalusot sa kulungan. Ginawa na raw kasi ito noon ng ama ni Zaldi nang manatili ito sa Davao Doctors Hospital at Camp Panakal Station Hospital ng ilang buwan matapos siyang maaresto. Nagkakaroon kami ngayon ng concern, no, na baka matuloy nga ito sa hospital arrest dahil minsan na nilang tinangkayan at ginawa. So sa aming panig, sisiguraduhin namin na yung kanyang pag-stay sa ospital ay dahil meron siyang karamdaman, hindi dahil gusto na niyang magpa-confine sa ospital at hindi sa bikutan. Dapat specified yung order na ito isang araw lang, 4 na oras, or 3 araw. Tapos pabalikin na rin doon sa piitan. Ayon pa kay Atty. Harry Roque, di raw maaalis sa mga kaanak ng mga biktima na magduda. Matapos lang daw kasing tanggihan ng gobyerno ang alok niyang maging state witness at ikwento ang di umano'y hidwaan nila ng kanyang ama. Heto na raw at nagpapa-ospital ang suspendidong gobernador. Kaya naman umaasa ang kampo ng mga biktima na di raw mapapaikot ng suspendidong gobernador ang Pangulo. Ang sigurado po ako, hindi po alam ni Presidente Noynoy na kapag siya'y nakapasok sa witness protection sa kahit anumang krimen at hindi sa massacre, posibleng wala na siyang pananagutan.
Paniwala rin ng NUJP, ang pagdadala raw sa ospital kay Ampatuan ay parte lang daw ng mas malaking plano at nangangamba sila na may mangyaring kasunduan sa pagitan ng palasyo at ng mga Ampatuan. Pero itinanggi ng palasyo na may kinalaman ito sa desisyon ng korte. May assessment po yan ng korte. The judge assessed and appreciated whatever petition they had. So, naging decision po yung discretion po ng judge yan. Una lang sinabi ng kampo ng suspendidong gobernador na sari-sari raw ang iniinda niyang karamdaman, gaya ng pagkakapos sa hininga, insomnia, sakit ng katawan, high blood, diabetes, pagkahilo at trangkaso. Gayunman, hindi si Zaldy Ampatuan ang unang personalidad na dinala sa ospital sa gitna ng kinakaharap na kontrobersya. Na-ospital din si dating Agriculture Undersecretary Jokjok Bulante matapos dumating sa bansa noong 2008. Naka-wheelchair, nananamlay at paulit-ulit pang naghihimas ng dibdib ang dating opisyal na isinasangkot sa fertilizer fund scam. Dahil naman sa alta presyon ay dinala sa Philippine Heart Center si dating National Security Advisor Norberto Gonzales sa kainitan ng investigasyon ng Senado sa kontrobersyal na $1 million Venable LLT lobby contract. Sa Makati Medical Center man inabutan ng mga pulis si dating Batangas Governor Antonio Libiste matapos mabaril ang kanyang aide na si Rafael de las Alas. Ang dahilan, hypertension daw. Kahit nga si dating Pangulong Joseph Estrada na hospital arrest muna bago na-detain sa kanyang rest house sa Tanay. Para sa unang balita, Rafi Tima reporting. Kaugnay po na balitang yan, makausap natin live sa studio si Atty. Firdausi Abbas, abogado po ni Suspended Armed Governor Zaldy Ampatuan. Atty. Abbas, good morning po. Good morning. Opo, yung request for confinement po ng korte, hinihintay daw po, nakapaghain na po ba kayo? Well, actually, yung nag-issue yung court ng order, yung last Friday, na magkaroon siya ng medical check-up. Just medical Check-up lang po. sa an outpatient dun sa St. Luke's. Opo. Pero yung St. Luke's refused. Kaya we needed another order na doon dadalhin sa heart center. Opo. So na-issue yung order na dalhin sa heart center, Heart center. siya. Opo. And then sa heart center, nagkaroon nga siya ng medical check-up pero as an outpatient. And then his doctors recommended based on yung clinical abstract na ma-confine siya sa coronary care unit because yung findings nila mayroon yung coronary heart syndrome which is coupled by yung kanyang yung difficulty in breathing pati yung chronic chest pains which is increasing in intensity. So we are now this morning going to submit compliance with the order of the court to submit the original of the clinical abstract and also a notarized certification by the attending physician, Dr. Danny Quizon, that there is necessity to confine the accused, Governor Zaldy Ampatuan, at the coronary care unit. And we're going to do that this morning. And hopefully, the good Judge Solis Reyes, who issued the order a few minutes after we filed our manifestation yesterday, that she'll come up with the order and approve the recommendation of the attending physician. Okay. Bukod po sa confinement na kinakailangan dahil sa mga lab tests at iba pang mga kondisyong natuklasan kay Governor, yung pangambaho na papunta ito sa hospital arrest, may dapat nga ho ba ipangamba yung kabilang kampo naman po, attorney? Wala naman yung hospital arrest at hindi naman kami naghingi ng hospital arrest. Opo. Yang lahat na yan ay nasa physician. Kahit nga yung diktador na si Pangulong Marcos, based on the recommendation of the physician of Senator Aquino, agreed to let the senator go to the United States to have his bypass operation. Opo. Eh, alam mo, hindi naman yan convicted na o ano, wala pang ang arraignment. It's inhuman, you know, to have such an attitude. So, hihintayin lang natin yung mga resulta. So, ito bang ganitong sa legal proceedings po, kunyari, ngayong araw, bibigyan kayo ng isang araw lang sa check-up. Pag sumunod na araw, panibago na naman nung request yung attorney, ganun ba? Hindi, yung in-approve ni Judge Solis Reyes, Opo. ang in-approve niya originally, yung order niya, Check-up. medical check-up lang, outpatient. Opo. Eh ngayon, nag-recommend yung mga doktor. Opo. Wala namang kinalaman yung mga abogado doon o yung pasyente. At Oo nga saka, po. doon nga sa loob ng yung examination room, mayroong mga members ng BJMP. Kanya yung mga physicians ang nag-recommend. So, they recommended na, kasi it appears na nagde-deteriorate yung heart condition